Dragon Commander, hayaan mong puksain ko ang buong pamilya Xu upang parangalan ang alaala ng iyong kapatid. Hindi. Ang paghihiganti na ito, gagawin ko mismo. Sino mang maglakas loob bumisita sa libingan ni Old Man Chi, ay tiyak na nagnanais mamatay. Si Old Man Qi. Opo, nagsalita na si Miss Xu. Hindi pinapayagan. Magbigay pugay sa libingan ni Old Man Qi. Ngayon ang Kishen Group, tao ng pagpupulong, at may nangangahas pa rin, bumisita sa libingan ni Old Man Chi. Kayo dalawa, kumuha ng 2 timba ng ihi at dumi, ibuhos sa kanyang libingan, tapos pilayin ang 2 ito para sa akin. Dragon Commander. Hawakan mo ako at sisiguraduhin ko na ang buong pamilya mo ay mamamatay kasama ko. Ikaw. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang pamilya Shu. Hindi ka hahayaang makalusot dito. Ang yumaong asawa ko, si Ki-hong, ay isang halimaw. Hindi lang siya nangurakot at nagdulot ng pinatay pa niya ang dating Deputy Mayor Che. Ginahasa at pinatay ang mga babae. Mas masahol pa siya sa hayop. Sa kabutihang palad na naig ang hustisya at natuklasan ko ang lahat ng kanya mga krimen sa tamang oras. Nang makita niya nalantad na siya, ang duwag na iyon ay nagbaril. Pero ngayon na ako'y ang chairwoman, patakbuhin natin ang kumpanya ng tama at magbigay sa lipunan. Mabuti. Si Ki-hong ay tunay na salba. Gumawa ng maraming kasamaan. Salamat sa ating Miss Xu na inuna ang hustisya kaysa pamilya. Talagang karapat-dapat sa isang galing sa pinakamataas na pamilya ng Wine City. Ang talas ng dila ng masamang babaeng ito. Si Ki-hong ay isang alamat, pero ikaw ang pinili niya bilang asawa. Siguro ay nabaliw na siya. Mag-ingat ka sa salita mo. Sino ka bang talaga? Na gumagawa ng gulo dito? Sino ka ba talaga? Nakababatang kapatid ni Ki-hong, si Ki Kunlun. Kapatid ni Ki-hong. Siya ba yun? Kaya pala ikaw ang kapatid. Ni Old Man Chi. Si Chi na maliit na aso. Hindi ka umasenso sa labas. Kaya bumabalik ka para sumipsip sa pamilya Shu. Bibigyan kita ng pagkakataon. Luhod. Luhod ka at tawagin akong lolo. Baka pag-isipan ko pa. Patay ka na. Ikaw. Miss Xu. Sila ang mga tao na nagpadala kay Young Master Shihai sa ospital. Ngayon, narito ako para bayaran ang utang ng kapatid ko. CJ, dahil sabi ka na mamatay, tutulungan kita. Wang Kuang. Sino sa inyo ang gustong mamatay muna? Wang Kuang, alagad ng Blade Demon, si Wang Qianhu. Si Wang Qianhu na humawi sa bawat malaking ganggamit lang ang talim. Hindi ko akalain na kaya ng Xu family makuha ang estudyante niya. Wang Kuang, basagin mo ang parehong binti niya. Gusto kong luhod siya sa puntod hanggang mamatay siya. Dragon Commander, ipakita ko sa iyo paano pumatay ng aso si Pujon. Huwag kang papatay sa kumpanya ng kapatid ko. Opo. Hinihiya mo ba ako? Pagkatapos kong patayin ang tauhan mo, kukunin ko ang ulo mo. Commander Dragon, si Pujun ay natapos na ang misyon. Pakisuri po. Magaling. Kayong lahat. Ang yumaong kapatid ko, si Ki-hong, dating bayani sa Wine City. Ngunit pinatay siya ng makamandag na babae, si Xu Jeren. Ngayon, ang kapatid niya sa panunumpa, si Ki Kunlun, ay bumalik. Pagbabayaran nila para sa kapatid ko. Kasinungalingan, pagkamatay ni Ki-hong, dahil sa sarili niyang maduduming transaksyon. Anong patunay ang hawak mo na pinatay ko siya? Tama, ang pagkamatay ni Ki-hong ay kahinahinala na, ngunit walang ebidensya na si Xu Jeren ang may gawa, at lahat ng kriminal na gawain ay na-report naman sa balita. Tama. Ebidensya. Hindi ko kailangan ng ebidensya para gawin ang ginagawa ko. Makinig kayong lahat. Sa loob ng 1 buwan, ay anibersaryo na ng pagkamatay ng kapatid ko. Sinumang may kinalaman sa pagpaparatang sa kapatid ko. Pupunta kayong lahat sa puntod niya, luhod at ipagtapat ang inyong mga kasalanan. Binibigyan ko lang kasi kayo ng 1 buwan. Kung may tumangging, pupuksa ako sa buong pamilya niyo. Kahit mga alaga niyo'y hindi makakaligtas. Kahit buhay pa, hindi siya magiging ganito kabaliw. Isa ka lang batang pasaway. Ano sa tingin?
Ang kaya mong gawin? Sino ka sa tingin mo? Gusto mong kalabanin lahat ng malalakas sa Wine City. Mga taong gustong pumatay sa akin. Sige, subukan nila. Kukunin ko kayong lahat. Pero tandaan nyo, 1 buwan lang ang meron kayo. Kaya ano na gagawin natin? Huminahon ka. Si Ki-hong ay nasa tuktok noon at sinigurado ko pa ring namatay siyang may pagsisisi. Ang talunan niyang nakababatang kapatid ay walang dapat ipag-alala. Simulan natin sa nanay niya. Tama. Commander Drago, tungkol sa impormasyong hiniling mo sa iyong inaampo, mensahe mula kay Emalu Hongmi. Nahanap na namin siya. Pero, sabihin mo na. Pagkatapos mamatay ng kapatid mo, bumagsak ang pamilyang Qi. Ang iyong inaampon ay nasa lansangan. Halos naging isang palaboy. Miss, nahanap na namin ang kinaroroonan ni Lu Hongmi. Chui ka. Halika kumain. Ginawa ni Mom ang paborit ni lutong tadyang. Gino, kung tapos ka na sa bote nat, pwede ko na ba? Sinong mag-aakala na ang reyna ng pamilya Chi? Mababagsak din pala, namumulot ng basura para Mali ang taong hinahanap, tapos na ako riyan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Matandang pulubi. Siksujaya rin ang nagtulak sa ating lahat. Hanggang dito. Ano pa bang gusto ninyo? Nagpatanong si Ate Gia rin sa inyo. Bago namatay si Chi-hong, may iniwan ba siya sa'yo? Sinunog ninyo lahat, mga gamit niya. Ano pa kayang maiiwan niya sa akin? Nakikiusap ako, pakawalan mo na ako. Tigil. Tita, yun si. Inahanap kita sa lahat ng bumangon ka. Kailangan mong umalis, ngayon na, madadamay ka pa rito. Umalis ka na, tita. Hindi ako takot, babae ako ni Kunlun. Ina rin kita. Halika na, bumangon ka. Babae ka raw ni Chi Kunlun? Pakawalan ninyo siya. Pakawalan niyo siya. Pakawalan mo siya, matandang hapluban. Pakawalan ninyo ako. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Pakawalan ninyo siya. Gumawa ng eksena ang lalaki mo sa amin. At naglakas loob ka pang mapunta sa kamay ko. Ano? Nandito na ang anak ko. Bumalik na si Kunlun. Nasaan siya? Kayong mga tagaks, magbabayad kayo para rito. Tiyak na, maghihiganti para kay kapatid na. Malalakas na salita. Patay na si Chi-hong. At ang talunan niyang kapatid, akala niya kaya niyang pabagsakin ng pamilya Shu? Kung ano ang ginawa mo, iyon din ang gagawin sa iyo. Ano ba ang ginawa ng Xu? Inyong pamilya, darating din ang araw, magbabayad kayo. Sige nga. Tingnan natin kung ang mga buto mo ay kasing tibay ng bibig mo. Pakiusap, Ginoong Xu, pakawalan ninyo siya. Umalis kayo. Pakawalan siya. Umalis kayo. Ginang, huwag mo siyang tanungin. Mamamatay ka sa masamang paraan. Aba, matapang ka pala? Sige, tingnan natin kung gaano kakatapang. Pakawalan ninyo ako. Kinagat mo ako. Kapag tapos na ako sa'yo, ihahagis kita sa mga tauhat. Tingnan natin kung makakaligtas ka riyan. Ginoong Xu, pakiusap. Nagmamakaawa ako, pakawalan ninyo siya. Gagawin ko ang lahat ng gusto. Sige. Pumunta ka at kainin mo ang lema sa lupa. Baka isipin kong pakawalan siya. Kunlun. Sige na. Paano mo gustong mamatay? Kunlun. Bumalik na ang anak ko. Nay, pasensya na. Nahuli ako. Napatay ang kuya. At ngayon pati kayo. Pinagkakaisahan ng mga hamak. Bumangon ka, Nay. Kailangan nyo nang umalis. Hindi tayo titigilan ng pamilya. Patay na si Kuya. Ayokong mawala pa kayo. Nay, huwag kang mag-alala. Bumalik ako ngayon para ipaghiganti si kuya. Kayong dalawa, dalhin lahat sa ospital. Ako na ang bahala. Sa iba pa.
Napagpasyahan mo na ba kung paano ka mamam? Tagapamilya ako ng Shu. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kung hindi, lalaban ka sa buong pamilya Shu. Hindi ka nila titigilan. Huwag kang mag-alala. Kahit isa sa inyo, walang makakatakas. Maginoong Tsu, ayos ka lang ba? Wang Da, Shi Kunlun, patay ka na. Guru Wang, patayin mo siya. Ang tauhan mo, nasaktan ng alagad ko. Skill na Thunder Blade ni Xiaoli, kahit taga-distrito ng White Tiger, nagiging alalay na rin? Kilala mo si Li Shui. Huwag kang magsayang ng laway. Wala na ang mga bantay mo. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. GTN Ho, hayaan mo siyang mabuhay. Gusto kong makita niya kung paano ko pahirapan ang babae niya. Sinasabi ko sa'yo, patay ka na. Walang makakapagligtas sa'yo. Mayabang. Tiger Roaring Golden Bell Cover. Dragon Roar Iron Shirt. Ikaw ay Wang Qianhu mula sa White Tiger District. Nag-ulat kay Commander Dragon. Imposible. GTN Ho. Paano siya naging Commander Dragon? Kasama rin ba si Leming dito? Wala itong kinalaman kay Li Shui. Naging biktima ako at pinaalis sa team. Sumali lang ako sa pamilya Xu para... Tapos na tayo. Siya nga si Commander Dragon. Ang pamilya naming Shu, nagkamali sa Commander Dragon. Commander Dragon, nagkamali ako. Nararapat akong mamatay. Patawad, nagkamali ako. Si Shu Jaren. Si Shu Jaren. Pinapante niya akong maglipat ng pera sa Dai Senador Group. Pinagbintangan si Chiho. Hindi ko kasalanan. Patawarin mo ako. Maaari akong tumstigo para sa'yo. Ibubuking ko si Shu Jaren. At alam kong may mas malaki pang plano. Sa likod ng pagkamatay ng kuya mo, si Wang Tianhu na ito ay talaga. Mas gugustuhin niya mamatay kaysa ilabas sikreto. Iyon ang pagkamatay ng aking kapatid. Hindi ito ganoon kasimple. Commander ng Dragon, ayaw gamutin ng ospital si Kay. Ilabas mo ang manager mo dito. Ginagamot na si tita. Si Yunzi ay magpapa-opera na sana. Pero bigla nila siyang inilabas ulit. Bakit hindi nila ginagamot? Hindi naman sa ayaw naming gamuti. Si Kay, handa na ang doktor na mag-opera. Ngunit pinigil ito ng head ng department. Sino ang may tapang gumawa niya? Gusto na ba nilang Si Chairman Linsen ng Daisen Group. Malinaw na sinabi ni Linsen na walang ospital ang pinapayagan. Gamutin ang karamdaman. Daisen Group? Ang Daisen Group ang pinakamalaki sa Wine City. May connection sila kahit saan, legal at illegal. Walang nangangahas lumaban sa kanila. Anong nangyayari? Bakit nandito pa ang babaeng ito? Ilabas niyo siya rito ngayon na. Pakiusap, hinihiling ko na. Operahan niyo agad ang babaeng ito. Naluloko ka na ba? Sinabi ko sa'yo, hindi ko kaya. Tingnan niyo ang buong Wine City. May doktor bang mangangahas? Takot ba kayong lahat kay Linsen? Hindi ka ba natatakot sa akin? Akala mo sino ka? Akala mo kaya mong ipantay kay President Lee? Huwag kang masyadong mayabang. Ikaw. Sino ang nakabase sa Wine City? Si Baiksuan mula sa dibisyon ng Vermilion Bird. Sabihin mo siyang magpadala ng doktor. Opo, sir. Gusto kong makita. Sino ang may tapang? Iligtas ang babaeng ito. Helicopter. Sino ang gumagawa ng ganito kalaking pasok gamit ang helicopter ng militar? Hindi ko inaasahang makikita ka rito. Nandito mismo ang pasyente, paumanhin sa pag-abala. Sino ang sinusubukan mong takutin? Sa aking departamento, walang magliligtas sa babaeng ito nang walang pahintulot ko. Lahat, lumabas kayo. Anong nangyayari? Direktor, bakit kayo nandito? May payaso kasing gumagawa ng gulo sa ospital. Ako na ang bahala kaagad. Mag-ingat ka sa bibig mo. Sino ang tinatawag mong payaso? Siya si Ise Zhao Liang Zhao. Zhao, bakit kayo nandito? Hindi ba dapat nasa ibang bansa kayo? Dumadalo sa International Medical Conference. Inimbitahan ako ni Eng. Paano ko naman tatanggihan? Ano? Kayo si Zhao. Ang pinakamahusay na orthopedic surgeon sa mundo. Impossible. Walang paraan na itong loser na mapapunta si Zhao. Napakawalang hiya mo. Magbigkas ka pa ng bastos kay Ki at makikita mo. Kai. Sino po kayo? Kayo. Tulungan niyo si Zhao sa operasyon ngayon na. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Dapat may malasakit ang isang doktor. Hayaan lang nitong doktor na mamatay ang aking nobya. Iyan ba ang pinaninindigan ng ospital nyo? Bobo ka, tinanggal ka na sa trabaho. At I-report kita sa Medical Association. Walang ospital sa Wine City ang kukuha sa iyo muli. Direktor, patawad po. Kai, pakiusap, bigyan nyo pa ako ng isang pagkakataon. Kai, Direct. Narinig ko. Nabali ang binti ni Kai Yunji. Gusto kong makita. Kung malinis at mahinhin pa rin ba siya ngayon? Siya ang nag-ayos ng operasyon para kay Keyunzi.
Kahit sinabi ni Presidente Lee na hindi. Talagang gusto mo nang mamatay. Ikaw, mga taga Daisen Group, Alam mong kakampi ako ng Dai Senador, at naglakas loob pa ring oprahan yan. Mukhang sawa ka ng mabuhay. Kung ayaw mong mamatay, kalad ka rin ng babae. Labas sa silid operasyon ngayon din. Kung hindi, basag ko yung binti mo, para makasama mo siya. paano natin to haharapin, Dragon Commander? Hindi ba niya sinabi? Basagin ang binti niya, at itapon palabas. Ang binti ko. Mamamatay ka rin. Kalma. Hindi ako tatakbo. Gusto kong dalhin mo ako sa boss mo. Kayunzi, itong pokpok na ito. Sinabi ko sa kanya na maging kabit ko, tumanggi siya. Sinubukan kong halikan siya, sinampal pa ako, nagalit siya sa pamilyang Su, nabali ang binti niya, gawin natin ang kahit ano, ang gusto natin sa kanya. Nagpadala na ako kay Duhua, sa ospital para bawiin siya. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa kanya, kung ano ang kaya ko. Si President Lin ang unang makakatikim, pero gusto rin namin. Sino ka ba talaga? Ikaw pala ang nag-utos na walang doktor na operahan si Yunsi. Kaya kayong dalawa ay tinutulungan ang babaeng iyo. Tama, ako nga iyon. Anong gagawin mo? Tanot, nasaan ang tanot? Dakpin sila. Huwag nang sumigaw, yang mga talunan na yan ay nakahiga sa labas. Kung kaya mo, patayin mo ako. Pero kung hindi mo ako ubusin, sumpa ko, ipapatay ko kayong dalawa. CJ, bibigyan kita ng pagkakataon. Tawagin mo kung sino man ang gusto mo. CJ, matapang ka. Ang kapal mo, atake sa arawan. Dakpin sila, kapag naglalaso ng Su, di kayo dumadating. Pero pag mayaman tumawag, susugod kayo agad. Tuta lang ba kayo ng mayayaman? Ingat sa salita mo. Hindi ko kailangan na sabihin mo kung paano gawin ang trabaho ko. Kung hindi kayo susuko agad, babarilin ko kayo. Kapag nasa loob na kayo, sisiguraduhin kong alagaan ng mabuti ang asawa mo. Barilin mo ako. Bakit hindi mo subukan? Handa na. Lahat huminto. Narito si Commander Bay ng Wine City. Aba. Tingnan mo kung sino ang may kapangyarihan. Pagbati, God of War ng Pojun Division. Kung ang God of War ay bodyguard, ibig sabihin, Dragon Commander. Ito si Commander Bay. May sumubok umatake sa Black Dragon. Top 5-star commander ng Black Dragon Army. Paano sila mapaparusahan? Nag-uulat sa God of War. Dapat silang patayin. Tapos na, tapos na. Qi Kunlun, siya si Long Shui. Ikaw ang Dragon Commander. Pakiusap, huwag mo akong sakta. Hayaan niyo ako, dalhin niyo sila. Usisain ng mabuti sina Lin Sen at Dihua. Gusto ko ang lahat ng ebidensya na panunuhol ni Xujeren sa kaso ng pagguho sa site. Opo, Dragon Commander. Dragon Commander. Tumawag lang ang ospital. Gising na si Miss Yunsi. Kunlun, ikaw nga talaga. Hindi ito panaginip. Paumanhin, sa lahat ng pinagdaanan mo. Umalis na tayo sa Wine City. Ngayon ang pamilyang Xu ay hinahanap lahat ng Qi family. Nasa panganib ka rin. Huwag mag-alala, maayos ako. Saka, malapit nang bumagsak ang pamilyang Xu. Nang may nangyari kay Kuya Qi, wala akong magawa para tumulong. Huwag mong sabihin yan. Kami ang dahilan kaya ka nadamay. Maniwala ka sa akin. Ngayong ako'y nagbalik na, wala nang mananakit sa'yo ulit. Naniniwala ako sa'yo. Ang ating kasal ay pinili ni Kuya Qi. Kapag gumaling ka na, magpapakasal tayo. Tuloy. Anong nangyayari? May dalawang tao sa pinto. Sila raw ay pangalawang tiyo at Pinsan Yunsi. Nabalitaan naming nabalian ka ng binti, kaya nagmadali kaming dumalaw. Salamat sa pagdalaw. Yuni, pagdating ng taglamig,
Tutukan mo dapat ang paggalit. Tungkol sa kumpanya, ipagkatiwala mo na sa amin. Yongxin Company ay ipinamana sa akin ng magulang ko. Hindi ko ito isusuko. Mahina kang babae lang. Di mo kaya pamahalaan ito. Mas mainam na ipagkatiwala mo sa amin ang kumpanya. Dumadalaw ba kayo sa pasyente? O para lang manggulo? Sino ka ba? Nakababatang kapatid siya ni Kihong. At kasintahan ko. Kikunlun. Di ba sa labas ka ng bayan nakatira? Ano? Pagkabalita mong pumanaw ang kapatid mo, agad ka umuwi para makisakay sa pamilya. Tama, gusto lang makikain sa pamilyang Ke. At wala man lang galang sa nakakatanda. Yuni, dapat mo siyang kontrolin. Tama na. Pagod na ako. Umalis na kayong lahat. Pinapalayas mo kami. CJ, aalis na kami. Pero, may isa pa akong sasabihin. Sa ilang araw pa ay karawan ni Lola. Pinapapunta ka niya sa bahay. Panahon na para umuwi ka sa pamilya. Kung ayaw mong pumunta, hindi tayo tutuloy. Hindi nakapagpatawad si Lola. Sa aming pamilya, ni hindi siya dumalo. Sa libing ng magulang ko. Baka nagsisisi nang mabalitaan ang aksidente ko. Mas makapag ang dugo kaysa tubig. Pumunta na tayo. CJ, kahit ano ang gusto mo, sasamahan kita. Lola, may magandang balita. Kakarating lang ni Kingguan mula Yanjing para sa iyong kaarawan. Maganda. Uwi na ang liwanag ng pamilya kay. Lola, binabati kita sa kaarawan. Naalala mo pa palang umuwi. Yun si, nobyo mo ba ito? Saan siya nagtatrabaho? Siya, isang wala lang siya. Hindi nagtagumpay sa labas. Ngayon gusto makisakay sa pamilya. Palagi ang nanggugulo kay Yunsi. Wang Yu, Ginoong Wang, talagang napakabait sa'yo. Manager na siya sa Wine City Media. At may magandang kinabukasan. Bakit mo ipinipilit na manatili sa kanya? Kung tatanungin ako, iwanan mo na lang siya at piliin si Ginoong Wang. Wala kang pakialam sa negosyo ko. Bakit mo sinusunda? Nandyan si Punong Chen. Patungtong nito si Punong Chen. Nabalitaan ko, malakas ang kapit ni Punong Chen sa himpilang militar ng Xuanwu. Kung mapapalapit tayo sa kanya, ang pamilyang K ay tiyak na akyat ng level. Punong Chen, tara na, tuloy po. Maupo po kayo sa pangunahing lamesa. Galaw, para sa'yo ba ito? Bilis, upuan mo kay Chief Chen. Hindi na kailangan, dito na lang ako. Taluna, mabait naman ako, di ba? Tumayo ka. Bigay mo upuan kay Chief Chen. Baliw ka ba? Sabi ko huwag ka dun umupo. Hindi mo naintindihan? Chief Chen, huwag po kayong magagalit. Bata lang yan, di alam ang ginagawa. Ma'am, may bigla ang lakad lang ako, kaya kailangan ko nang umalis. Heto, para sa'yo. Tawag ng tungkulin. Bakit biglang umalis si Chief Chen? Kasalanan lahat yan ng loser. Dito mayo para batsin si Chief Chen. Ayaw magbigay ng upuan. Nagalit si Chief Chen. Ngayon, ang ugnayan natin sa Xuanwu ay sira dahil sa kanya. Talagang wala ng pag-asa. Di na umasenso mag-isa. Dinadamay pa ang pamilyang Di na kaya, ano? Pagbibigay regalo para kay Lola. Zhang Cheng mula South China Trading. Nagbibigay ng jade cabbage. Hiling ang dobleng kaligayahan ni Lola. Huang Jing mula Lion City Pharma. Nagbibigay ng 2,000 taong ginseng. Hiling ang mahaba at malusog na buhay ni Lola. Lola, regalo ito ni Wang Yu, manager ng Wayne City Media. Isang calligraphy scroll ni Dragon Commander. Supreme Commander ng Huagu 5-star Army. Tanggapin niyo po sana. Ano, tama ba ang narinig ko? Gawa ito ni Dragon Commander, ang pinuno ng Black Dragon Army. Sobrang misteryoso si Dragon Commander. Kilala siya ng lahat pero di pa nakikita. Nakuha pa talaga ni Wang Yu ang kanyang calligraphy. Calligraphy ni Dragon Commander. Di ko po ramdam na karapat-dapat ako. Yunzi, ano ang dala mo? Bilang regalo. May dala rin ako, isa pang gawa ni Dragon Commander. Tinulungan ako ni Kunlun dito. Kailan pa naging pangkaraniwan ang calligraphy ni Dragon Commander? Maganda ang sulat, pero sayang. Kumpara sa bigay ni Wang Yu, magkaiba ang estilo. Fake ito. Seryoso, kahit sinong hamak pwedeng dumating. At magpanggap na tunay, ang peke, Yunzi. Nalinlang ka siguro. Ang kapal ng mukha mo. Gumamit ng peke na gawa ni Dragon Commander, ang war god ng bansa natin. Lola, totoo po itong painting. Tiwala po ka. Isabit niyo ito. Walang pakakasalan. Anong karapatan niya? Kumuha ng gawa ni Dragon Commander. Tama na. Hindi ka magaling sa negosyo, at ganoon din sa pagpili ng lalaki. Mula ngayon, Yongxin Company, pamamahalaan na ulit ng pamilya. Tungkol sa iyo, kapag gumaling na ang paa mo, pakakasalan mo si Young Master Wang. Lola, ang Yongxin Company, pangarap ito ng tatay. Walang kukuha nito sa akin.
At, sa buhay na ito, si Kunlun lang ang pakakasalan ko. Hindi iba, pagdating sa pamilya, hindi ikaw ang magpapasya. Hindi ba? Laging nakukuha ni Yunzi. Ang gusto niya, kahit ano pa, mas mabuti pang umalis ka na lang. Hindi ka sapat para kay Yunzi. Umalis ka, si Yunzi ay hindi, laruan ng pamilyang Kay. O kasangkapan, na ipapalit nyo. Kayo lahat. Hindi ka rapat-dapat sa pamilya niya. Yunzi, tara na. Anong tapang mo? Dahil ikaw ay matanda. At lola ni Yunzi. Palalagpasin ko na lang. Ikaw na. Anong tapang mo, pasaway? Gagawa ka ng eksena sa bahay ko. Nandito na si Miss Kingguan. Sa wakas makikilala natin, si Kay Kingguan ng personal. Si Kay Kingguan mismo ang nandito. Si Liu Zongyan at si Dragon Commander, pinakamataas sa sibil at militar. Si Miss Kai Chingguan ay disipulo ni Liu Zongyan, guro ng imperyo. Bumalik na si Kingguan. Bakit nila pinunit ang tunay na likha ni Dragon Comandante at ipinalit ang peke? Sino ang gumawa nito? Si Kay Kingguan ay estudyante ni Liu Zongyu. Tiyak na nakita niya ang tunay na gawa ni Dragon Comandante. Ang pagpunit sa sining ni Dragon Comandante, hindi ba insulto yan sa kanya? Sila ang gumawa. Ang gago ang may kagagawa. Nagkagulo pa sila sa kaarawan ni Lola. Muntik na siyang mahimatay sa galit. Ang tapang naman. Anong gusto mo? Ano bang magagawa mo? Ano bang magagawa mo? Ang kaya ko lang, gawin kayong magkasama ni Kay Yunzi na mamatay. Ano ang sinabi mo? Lumuhad ka. Kingguan, Tumahimik ka. Sinusubukan ko siyang iligtas. Hintayin mo ako. Saan ka pupunta? iuwi ko siya. Pwede bang tumigil ka muna? Pwede ba nating pag-usapan to? Wala nang pag-uusapan. Chi Kunlun, tumigil ka dyan. Ilang taon na ang lumipas. Bakit pati ito, ayaw mo pang kalimutan? Sabihin mo kay Liu Zongyu na maghanda na siya. Para sa susunod na magkita kami. Hindi siya mamamatay ng napakahirap. Chi Kunlun, pwede mo akong baliwalain. Pero ano ang punto ng paggupit mo sa sining na yun? Nahimatay ang lola ko dahil sa'yo. May utang kang paliwanag sa akin. Dahil sa dugo ni Yunzi. Hindi ko sila papatay. Yan. Ang paliwanag ko sa'yo. Mula ngayon, si Yunzi ay walang kinalaman sa pamilya. Kung lalapas-tanganin mo siya ulit, huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Ang pamilya kay napuno ng ahas ay nagawang magpalaki ng tulad mong agila sa gitna ng mga manok. Pero sa huli, isa ka pa rin sa kanila. Kunlun, huwag kang umalis. Binibining Kay. Mangyaring igalang mo ang sarili mo. Sino ba siya? Ang mahalaga, mula ngayon, ang pamilya Kai ay huwag nang lumaban sa kanya. Kung hindi, wala nang makakaligtas sa atin. Wala ba talagang pag-usisa sa'yo? Ano nang dapat kong pag-usisaan? Sa itsura niya, may nangyari talaga sa inyong dalawa. Mas mabuting huwag na lang pag-usapan. Nakolekta na namin lahat ng ebidensya ng pagsuhol ni Tsushihai sa Daisen Group. Ilalabas na ba natin? Huwag muna ilabas sa ngayon o tungkol sa development project. Siya nga pala, alam mo ba, Shenlong Development Project. Ibig mong sabihin, yung hawak ni Kuya Kiho bago siya namatay? Siyempre alam ko, noon maraming kumpanya ang nag-agawan doon. Pero pagkatapos ng aksidente ni Kuya, ang proyekto ay kanselado at lahat ay ipinagpaliban. Ngayon, binubuksan na nila ang bidding. Sa tingin mo ba, kaya mong manalo? Manalo? Siyempre, gusto kong manalo. Pero ang Yongxin Company ay huwag na lang nating pag-usapan. May paraan ako riyan. Kumakalat na ang balita. Ang paghihiganti ni Ki Kunlun sa pamilyang Xu ay narating na ng iba pang pamilya. Ki Kunlun, gagantihan kita ng 1,000 beses. Tio Je, talagang malaki ang utang na loob namin ngayon. Tumaas na naman ang halaga ng stock ng grupo namin.
Kung talagang nagpapasalamat ka, dalin mo sa akin ang masarap na alak na nakuha mo noong nakaraang buwan. Ano ba, gago ka? Mahilig sa alak si Tio J. Dadalin ko sa lugar mo bukas, pangako. CJ. Tara na. Kumuha ka ng isang kahan ng sigarilyo. Anong klase ang gusto mo? Paborito ng kuya ko ang Red River. Hindi kita kilala. Umalis ka na, ngayon din. Tio G, hindi mo kailangang gawin ito. Matandang J. Otorisado para kunin ang extension card. Oras na para magbayad ng buwis ngayong buwan. Di ba? Handa na, bilangin mo kung gusto mo. Siya nga pala, sa susunod na buwan, tataas ito ng 8,000. 8,000? Ako? Ano ka? Hindi tumagal sa kitchen group, hindi sumama kay Sister Jeren, pinayagan ka lang magpatakbo ng maliit na tindahan, ay malaking biyaya na. O gusto mong matulad kay na ilibing sa lupa? Sino ito? Isang customer lang. 8,000 na yon. CJ, huwag mong subukin ang swerte. Ilapag mo ang pera. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ilapag mo ang pera. Tapos lumuhod ka at humingi ng tawad kay Tio J. Nanguya ka ng buto, at may nakita kang ipis, ha? Sige, matandang J, may backer ka na pala ngayon. Huwag kang makisawsaw. Kung ayaw mong mamatay, halika rito at lumuhod. Kainin mo ang nganga mula sa sahig. Xiao Yang pre, huwag mong babaan ang sarili mo. Siya ay isang baliw lang. Ang kahong ito ng sigarilyo. Doble na ang buwis sa susunod na buwan. Hindi ko kakainin. Kung hindi kita papatayin ngayon, kakainin ko ang nganga para sa kanya. Pakiusap, hayaan mo na siya. Tio J, huwag kang matakot. Ako na ang bahala dito. Patayin niyo siya para sa akin. Humingi ka ng tawad. Ang marunong ay nakakaalam kung kailan urong. Tio J, patawarin mo ako. Pakiusap, sabihin mo sa boss na patawarin ako. Umalis ka na. Tara na. Kunlun, kailangan mong umalis sa Wine City ngayon. Hindi ka palalampasin ng pamilya Xu. Huwag kang mag-alala, Tio J. Hindi magtatagal sa tuktok ang pamilya Xu. Ikaw. Kunlun. Maganda ang ginagawa mo. Sayang lang at huli na akong dumating. Malupit ang pagkamatay ng kuya ko. At nadamay ka rin sa gulo. Huwag mong sabihin yan. Ang pagtulong sa inyong pamilya Ki ay hindi ko pinagsisisihan kahit kailan. Kung hindi dahil sa pamilya, hindi ko mararanasan ang mga magagandang araw. Alam ko, ngayong target ka na ng pamilya Xu. Wala nang mapupuntahan. Pakiusap, kausapin mo ang mga veteranong kakilala na magtrabaho sa kumpanya ng nobya ko, Yongxi. Nobya mo, si Keyunzi. Pagbabanggit kay Keyunzi, Kunlun, ang kaso ng pagpatay at panggagahasa sa batang anak ng kapatid mo. Alam mo ba? Sa tingin mo may kinalaman si Yunsi? Sa palagay ko, wala. Nang gabing nangyari yon, ang kapatid mo ay tinawagan ng pinsan ni Kay Yunsi, Kay Kingshan. Umalis siya sa opisina ng gabing yon. At kinabukasan ay patay na siya. Dilinisan ko ang pangalan ng kahit anuman ang mangyari. Kaya bukas, maaari mo ba akong samahan sa puntod ng kapatid mo? Bukas, isasama ko ang nanay ko. Dadalawin namin ang puntod ni kuya ng magkasama. Mabuti, anak, tulungan mo akong mag-ayos ng kaunti. Nakausap mo na ba si Liming? Sabi ni Liming, si Wang Chenhu talaga raw nawala. Sa grupo, pag nawala, wala na. Kahina-hinala rin kay Liming. Tahimik niyang iniimbestigahan. Lumabas na si Wang Chenhu. Posibleng inutusan ng patago. Ililipat sa Liming. Mga matatandang tapat. Akademya ng Liming. Ngayong araw, handog ng Xu. Sarado ang daan ito. Lumiko na lang kayo. Handog ng Xu ngayon. Kailangang sarado ang daan. Hindi biro. Kilala mo ba ang mga Xu? Seryoso, hindi mo alam. Umalis ka na. Ikaw dyan. Umatras kayo. Ano ngayon kung matapang ka? Lahat ng sasakyan sa likod, amin. Kung kaya mo, lumipad ka. Tawagan mo si Baixuan. Sabihan silang magdala ng tao sa Wine City. Walang gustong gulo sa Xu. Ilabas ang armored squad. Akala mo malakas ka, ha? Laban pa kung kaya mo. Nang marinig ang Xu family, lahat sila umalis na. Nakakahiya. Kunlun, baka sa susunod na araw na lang. Okay lang, ma. Magpahinga ka lang, gagaling ka rin. Bakit di gumagalaw si Yang at ang iba?
Wala rin akong alam. Yang, ang daming armored drops. Shihai, sumalangit nawa. Sa biyaya ng mga ninuno ng Xu. Sumpa ko, gagamitin ko ang buhay ni Kikunlun para ipaghiganti si Miss Jaren, Ano? Pinakiusapan kitang harangan ang daan, at di mo pa magawa ng tama, bakit ka pa pinapanatili ng Shu? mga tangking truck, nasira lahat ng sasakyan namin. Kikunlun. Kahit may umaalalay sa'yo, hindi ibig sabihin di kita kayang harapin. Gusto ko kayong lahat makasama sa libingan ni Kikunlun. Yung mga lalaki kanina, Mga dating kasama ko sa hukbo. Commander Dragon, ang kawan ng pandepensa, nasa gilid ng bundok. Naghihintay ng utos nyo. Tara na. Una, bibisita muna sa puntod ng kapatid ko, CJ. Keling, anak ko. Kahit sa kamatayan di ka makapahinga. Tama lang yan sa kanila. Dapat mamatay ang Xu family. Commander Drago, payagan niyo akong lipuli lahat ng iyon. Dalhin ang alak. Bro. Dinala ko si nanay para makita ka. Dumating na ba si Gis? On the way na siya. Ipapalibing ko silang lahat. Dito mismo sa sementeryo ng pamilyang Xu. At kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ipapantay ko ang libingan ni Kihong. Gagawin kong palikuran doon sa ibabaw para mabulok siya sa ihi at dumi habang buhay. Magandang ideya. Gawin natin. Kawawa namang anak ko. Okay ka lang ba dyan sa ibaba? Nanay, huwag kang umiyak. Na. Huwag hayaan ang mga aso ng pamilyang Xu. Makita tayong ganito. Si Ikihong ay gumawa ng marami kabutihan para sa Wine City. Pakitanggap ang aking pakikiramay. Ang bundok na yon ay napakataas. Gusto mo ang lahat ng lakas ng para lang manood. CJ, kayong lahat, ibalik ang mga kanyon, itutok sa hilagang kanlurang bahagi. Ano? Nabaliw na ba si Baitsua? Pagbabarilin niya ba itong lugar? Sigurong walang bala. Subok lang para takutin tayo. Magbibilang mula 3. Buong lakas ng apoy. Itakda bilang basehan. 3. Hindi sila Bilisan, bilisan. Paputok. kapatid. Kikunlun, dapat kang Kapatid. Nasabog ang mga libingan ng ninuno natin. Paano tayo haharap sa sinuman ngayon? Hindi lang ang mga libingan, kahit ang mga ninunoy, mga buto ay alabo. Anong nagawa namin para maging ganito? Si Kikunlun ay dapat mamatay dito ngayon. O paano ang pamilyang Xu? Makikita pa ang mukha nila. Hindi ko palalampasin ang isa man sa kanila. Galaw na. Magandang tama. Kung hindi nyo kami papayagang parangalan, hindi rin ang pamilyang Xu magiging mapagparangal dit. Hoy, bata, tingnan mo to. Ang kapatid mo ay naghihiganti para sa iyo. Huwag kang mag-alala, bro. Ito lang ang simula. Nag-uulat, Commander. Naubos na ang putok. Naghihintay ng utos. Naghihintay ng utos. Sila yan, sila yan. Paano mo nagawang sirain ang libingan ng pamilya namin? Sinira nila ang libingan ni Kihong. Kikunlun. Ngayon, sino ang nagbuhos ng dugo at nag-upit sa lapida? Ako si matandang Yiksu. Ano ngayon? Ano ang gagawin mo tungkol dito? Nakatakda sana akong maghintay para sa akin. Ika-anibersaryo ng kamatayan ng kapatid. Ngunit ngayon kung hindi kita papatay, hindi ako makakatulog sa gabi. Ha, ha 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 ha. Pujon, isakay mo ang pamilya ko sa kotse. Opo, ma'am. Wala kayong makakatakas. Akala mo ba hindi kita kaya? Lanan. Ipapa-impeach kita at ipaharap sa tribunal. Sige na, dakpin ang nag-ukit sa lapida. Opo, sir. Ginoong Su, nandito ka. Wow, ang galing mo. Sayang, mamamatay ka pa rin dito. Mayabang. Hayaan mo na, nasa dan level na siya. Hindi siya mapapatay ng baril mo. Alam mong nasa dan level na ako, at hindi ka pa rin lumuluhod at nagmamakaawa. Talaga namang nadidismaya ako. Sa'yo. Ha, Malapit nang sumiklab ang Chisai Front. Ang Suanwu War Zone ay nasa level 2 alert.
At nagpapasikat ka pa rito. Gusto mo sigurong mamatay. Sino ka ba? Paano mo nalaman ang classified info na yan? May connection siya sa sistema. Kung hindi, paanong ang isang commander ay magiging sunod-sunuran lang? May 3 kang segundo. Bumalik ka sa pwesto mo. 1. Ginoong Su, pakiusap, patayin mo siya. Gusto kong ulo niya, gawing handog sa mga ninuno ko. 2. Malapit ka ng mamatay at nagpapasikat ka pa rin. 3. Bawat miyembro ng Key Family mamamatay ngayon. Hindi ka alis. Sino ka para sabihin yan? Kaya ni Ginoong Su umiwas sa bala. Ang mga durugin mo na parang langgam. Pag-abuso sa kapangyarihan mo, ikaw na ang susunod. Pagkatapos kong patayin ang mga basura ng Key Family, gagawa ako ng inidoro sa puntod nila. Inidoro, hahaha. Perpekto. Ayaw kong gamitin ang dan level ko sa'yo. Pero ngayon, sisiguraduhin kong wala kang matitira. Ginoong Su, kailangan na ring umalis ng bodyguard na ito. Alisin mo siya. Manatiling matatag. Ikaw. Tinuruan kita ng kakayahan para lang magpasikat. Instructor, inaamin ko ang pagkakamali ko. Dragon Commander, naghihintay ng utos. Tapos na. Siya pala ang Dragon Commander. Binigyan ba kita ng pagkakataon? Binigyan mo. Sayang, hindi mo sinunggaban. Binibigyan kita ng grupo. Pumunta ka sa Chisay at ubusin si Muhan Haid. Kung di mo kaya, huwag ka nang bumalik. Naintindihan. Yun. Misyon na pagpapakamatay yan. Kung mahawakan mo ang aking nakababatang kapatid, hindi kita papakawalan. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Hindi mahalaga, patay ka naman. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Nagkamali ako, gagawa pa ako ng dambana ni Iki. Shimyu, Shiji. Kayo dalawa magbantay dito. Kung may manggulo sa lugar na ito, ubusin sila walang tanong. Kaya, sino ang nagpadala sa'yo? Commander, si Zhao Lun, ang pangalawang anak ng pamilyang Zhao mula Jiangdong. Wala na akong ibang alam. Pamilyang Zhao mula Jiangdong. May mataas na estado sa Tianji Pavilion. Hindi ko inaasahan na masangkot sila dito. Mga yon. Sana mahuli ko sila habang nagkakamali. Hindi natin maitatago ang balita. Ang paghihiganti ni Ki Kunlun Saksu family umabot na sa ibang mga pamilya. Umalis na tayo. Hoy, Gino. Nakuha niya si Sumu. Yine, hanggat nasa sistema pa siya. Hindi siya makakatakas sa akin. Tama ka, Ginoo. Sa ngayon, ang pangunahin natin ay makuha ang Qianlong Project. Kung hindi, huwag mong kalimutan kung paano ang Xu family umakyat hanggang dito. Ang Xu family ay aso mo lang, Ginoo. Susunod ako sa iyo. Kumusta ang kwalifikasyon sa pagbid para sa pagbid sa Qianlong Project? Kay Yije, malapit na tayo. Pero kailangan pa natin na suporta mula sa suppliers at developers. Sino kayo? Ikaw pala si Ki Kunlun. Ikaw ang lalaban sa Xu family. Tama. Ikaw ang nagpasabog ng puntod ng ninuno ng Shu family. Tapos ano? Astig ka, kapatid. Matagal ko na yang gustong gawin. Pati ako. Haha, pasensya na sa paghihintay. Nandito rin si Kunlun. Nakababatang kapatid ni Ki Hong, may tapang talaga. Makikipagtulungan sa Yangtze, walang problema. Matagal na akong sawa sa Xu family. Ngayon, pirmahan natin ang kontrata sa Yongxin. Nagbigay ka ng pag-asa sa lahat. Para sa katarungan ni Ki Hong, hindi na takot sa Xu family ang lahat. Handang makipagtulungan sila sa atin. Ang galing, ngayon pwede na natin. I bid ang Qianlong Project. Pero makikipagkumpetensya ang Xu family. Nasa kanila pa ang mga dating files. Aalamin ko ang paraan dyan. Simulan nyo na ang pulong. Tio Je, pasensya sa abala. Mayor Jiang, si Ki Kunlun ito. Commander Long, kumusta? Naabot na ako ng War God Pujon. Mabuti. May backup ka pa ba ng mga dating files ng Qianlong Project? Meron. Ipapadala ko agad. Kunlun, ikaw nga.
Ipadadala ko ang address ko. Halika. Yu Xiaorong, Matagal kang nawala. Halos di na kita nakilala. anong sadya mo rito? Magpapakasal na si Li Xiaojing. Inimbita niya tayong mga kaklase. Li Xiaojing, Maraming humabol sa iyo noon. Normal lang kung di mo maalala. Gusto lang kitang makausap. At nandito ka. Di ka makakatakas ngayon. Tara na. Nasa 0-1 tayo. kaliwa, di ba? Mga pare, hulaan niyo sino ang nakilala ko. Kunlun. Ang bida ngayon, si Li Xiaojing. At ito naman ang kuya ko sa school. Ang fiancé ko, si Zhao Yan. Congrats sa inyong dalawa. Salamat. Huwag puro salita ang pagbati. Dahil nahuli ka. Kailangan mong uminom. Di ako umiinom. Si Zhao laging nagtotoast, tatanggi ka. Huwag kang bastos, pare. Talagang di umiinom si Kunlun. Nakita ko pa siyang uminom ng gamot. Tingnan mo, isa sa mga humahanga sa'yo. Kailangan pa ng babae para mag-alibi. Zhao Yan, magkakaklase lang tayo dito. Di kailangang maging malupit. Nagbibiro lang si Zhao. Huwag mo sanang dibdibin. Kunlun, matagal na. Di ka nakikipag-ugnayan. Busy ka siguro sa trabaho. Ano? Serbisyo militar. Magkakaklase tayo. Ang ilan ay big boss na. Malaking boss na si Zhao. Militar, ano? Di makahanap ng trabaho kaya bumalik ka. Paano kung ganito pumunta ka sa kumpanya ko? Gagawin kitang hepe ng seguridad. Ha 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 ha. Dahil bumalik ka sa Wind City, Kunlun, bakit di ka sumama kay Zhao Yan? Para kahit paano, makaraos ka. Salamat pero ayoko. Walang utang na loob, di ba? Tignan mo ang sarili mo. Walang kakayahan pero mayabang. Dahil sa ugali niya, maliit pa ang pagiging security guard. Buti pa si Xiaojing may taste. Nakahanap ng magaling na si Zhao. Kung pumili siya ng talunan, siguro nagmamakaawa na siya ngayon. Kunlun, baka dapat na tayong umalis. May hinihintay akong file tapos alis na. O, nagpapanggap ka pa rin? Gusto kong makita, sino ang maghahatid ng file? Malamang extra na binayaran mo, tatanungin ko siya kung magkano ang talent fee. Zhenjiang City Lord. Diyos ko, si Mayor Jiang, anong ginagawa niya rito? Nakuha pala ni Zhao, Sining Chengquan. Mayor Jiang, nandito ka. Sino ka? Umalis ka. Teka, di kilala ni Mayor Giant. Si Zhao Yan, Naligaw ba si Mayor Jiang sa maling lugar? Ginoong Qi, heto na ang mga file na hiniling mo. Salamat sa abala. Mayroon pa po ba, sir? Teka. Gusto niyang malaman kung ano ang talent fee ko bilang extra nyo. Pasensya na, lumagpas ako sa linya. Pasensya na. Okay lang, aalis na ako. hindi ko inaasahan na ginagawa mo. Na ito nang mahusay ngayon kahit ang alkalde ay naghatid ng files. Wala lang talaga. Dahil bumalik ka sa Wine City, magkita-kita tayo madalas. Dahil ba hindi mo, nagawang paalisin ako ngayon? Tara na, nandyan lang ang 0-1. Kaliwa, tama. Magkita tayo ulit minsan. Hoy, Yunzi. Nakuha ko ang proposal. Sabihan mo si Tito Je na maghanda para sa bid. Iniisip ko kung para sa Yongsin Corp o Kishan Group, malamang Kitchen. Nagpapagaling ang binti ko. Huwag kang matagal tumayo, umupo ka. Okay lang. China ko, masaya talaga ang mga hurado. Sa proposal namin, kung maayos ang lahat, panalo na tayo dito. Magaling. Akala mo hawak mo na talaga? Yee! Akala mo ang nangyari. Kay Kihong, mananatiling nakabaon magpakailanman. Ang Kishan Group, mapupunta rin sa atin balang araw. Maghintay ka lang. Malapit na kayong umiyak. May iba pa ba siyang plano? Ang Yongsin ay tungkol sa inobasyon at paglago. Malaki ang resources nila. Mayroon din silang malapit na partnership sa napakaraming ibang kumpanya.
Pero ang qualifications ng Yongxin para sa bid ay binawi na, sandali lang po. Pagkatapos ng pagsusuri, i-anunsyo ng mga hurado kung sino ang kukuha sa Tianlong project. Paumanhin, maayos ang aming mga kwalifikasyon at mayroon kaming opisyal na sertipiko ng bid. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Walang hindi pagkakaunawaan. Ako ang nagbawi ng inyong kwalifikasyon. Siya ang bagong Vice Mayor. Sabi nila ang huling Vice Mayor ay inalis ni Ki Hong. Binabati kita in advance, Miss Tsu, sa pagkuha ng Tianlong project. Vice Mayor, ano ang dahilan mo sa pagcancel ng kwalifikasyon ng Yongxin? Problema sa pinansyal, problema sa kakayahan sa pagtatayo, kahit ano. Sino ka ba talaga? Kapatid siya ni... Oh, kaya pala pamilya ka ng basagulero na yon. Sumusunod kami sa batas at lehitim at mayroon kaming partnership sa ibang mga kumpanya. Kapag sinabi kong hindi, hindi. Huwag mong isipin na dahil nakipagtalik ka sa ibang mga boss, makakalusot ka dito. Hindi ba tungkol lang yan sa pakikipagtalik sa lahat ng mga boss? Hahaha. Gaya-gaya ka sa kuya mo para patayin ang deputy mayor. Ano? Seguridad, paalisin siya dito. Punong Jayang. Deputy Shai, pakibalik agad mga kwalifikasyon ng Yongxin sa bidding. Mayor Jayang, aabusuhin mo ba ang kapangyarihan para sa sarili mo? Wine City ay hindi mo palaruan. Ikaw. Kung patuloy kang makikialam, hindi magagalit ang mga nakatataas kung kunin ko ang pwesto mo. Seguridad, paalisin sila. Tigil. Shai Heng. Babalaan kita, umatras ka. Tapos ano kung meron siya? Koneksyon sa distrito ng digmaan. Hindi ba namatay pa rin ang kuya niya? Kaya ano? Mayor Jayang, pinagtatanggol mo siya ng todo. Sumama ba sa'yo pati asawa niya? Hahaha. Gusto mo nang mamatay? Bibigyan kita ng gusto mo. Kunlun. Sige na, suntukin mo ako. Kung kaya mo, gawin mo. Ipakita niyo sa lahat. Lahat ng pamilyang Ki ay mamamatay tao. Kunlun, tigil. Kung gagawin mo ito, ang pangalan ng kuya mo ay hindi na malilinis. Kaya ano kung malaki kang tao? Ano ang magagawa mo sa akin? Oh, may magagawa ba ako sa iyo? Mabuhay ka ng maayos. Para ako na mismo ang pumatay sa'yo. Espesyal na investigador ng Central Bureau, Deputy Mayor Shi Heng. Nasa ilalim ka ng investigasyon para sa korupsyon. Ikaw ay sinibak at inaresto. Dalhin siya. Teka, patawag ako. Huwag ka nang mag-abala pa. Ang taga-suporta mo, ang Deputy Governor, ay nahuli na rin. Pwede kayong lahat makulong ng sabay sa... Teka, na-frame up ako. Kaya kong magpaliwanag. Halos ubos na ang oras. Dahil ayos na ang kwalifikasyon ng Yongxin, at matapos ang bagong pagsusuri ng mga hurado, ipinaalam ko ang Tianlong Development Project ay igagawad sa Yongxin Corporation. Maaari bang ang taong responsable ay pumunta sa likod para pumirma? Salamat sa inyong pagdating. Pipirma na ako. Anong ginagawa mo rito? Nalaman kong may iba pa sa pagkamatay ni Chiho kaysa sa inakala natin. Kaya gusto kitang tulungan. Ang mentor mo ba, si Liu Zongyun, inaakit ako para sa kanya? Tinuturuan lang ako ng mentor ko. Hindi niya kontrolado ang ginagawa ko. Anong mga bagay? Noong panahong iyon, nung patayin si Professor Wu. Desisyon mo rin ba yon? Hindi. Hindi ako iyon noon. Talagang hindi kasalanan ng mentor ko. Hindi kasalanan niya. Ikaw at si Liu Zongyun ang nag-frame up sa akin. Nakuha ang pagkamatay ni Professor Wu. Hindi ko malilimutan ang pagtataksil na yon. Hindi sa buhay na ito. Dahil si Professor Wu ay masyadong maraming alam. Sabi ng mentor ko, kung mahuli siya ng kaaway, malaking sako na ito para sa bansa natin. Wala kaming pagpipilian, kailangan naming patayin si Professor Wu. Iyon ang naghihiwalay sa tao sa hayop. Kunlun, patawarin mo ako. Uminom. Kung namatay ako, mapapatawad kaya ako ni Professor Wu? May sarili rin akong mga dahilan. Magpahinga ka muna. Matagal na tayong nagtatrabaho dito. Magpapahinga ako pagkatapos dito. CJ. Dragon Commander, tingnan balita sa Feng. Kakapadala ko lang sa'yo. Nakakagulat. Ang babaeng si ng Yongxin, si Keiyun-zi, nakipagtalik sa maraming boss na lalaki. Para manalo sa Tol, pupunta na ako agad. Ahensya ng balita sa lungsod ng hangin. Sino kayo? Sino ang punong editor nyo? Ako, iyon. Ang mga balitang ito, burahin nyo agad.
at maglabas ng pampublikong paumanhin. Hahaha, hoy, sino ka ba talaga? Akala mo basta buburahin at magsusorry ako? Pagbaluktot ng katotohanan at paninira. Ganito ba ang pamamahayag dito? Isusulat ko ang gusto ko, wala kayong pakialam doon. At may mas matitindi pa akong balita. Maghintay ka lang at makikita mo kung paano masisira ang Yongsin. Lakas ng loob mong nakawindraft ko. Illegal. Criminal. Sa buwatan, sino ang maingay dyan? Director Wang Yu. Pinipilit nila akong burahin ang balita. Pati draft ko ninakaw pa. Ang kapatid. Hindi ka pala tuta ni Keiyunzi ngayon, kaya nandito ka. Kaya pala kasama ka ng Yongsin. Isulat mo, sumugod ang tao ng Yongsin sa newsroom na may mga kutsilyo, at sinuntok ang mga editor. Ang mga balitang ito. Iniutos mo ba? Tapos, dito sa lungsod ng hangin, kung sabihin kong ilalabas, ilalabas. Nasa ahensya ng balita kami. Alisin ang lahat ng balita ngayon. At maglabas ng pampublikong paumanhin. O kaya, hindi ka makakalabas dito. Lahat kayo, gumawa ng paglalantad sa Yongsin, isa bawat tao. At ilabas si na namatay at kahiyain siya sa publiko. Korporasyong Yongsin. Maraming krimen si Ki-hong, Long Shui, Dragon Commander, hindi na kailangan. Kahit ilang artikulo ang isulat nyo. Ganoon din karami ang inyong kakainin. Ang yabang mo, Bei Xiang. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Ako, malaking tao ako sa industriyang ito. Kung aprobado ng mga otoridad, tapos na. Kayo, madali lang durugin kayo. Sir, naayos na lahat. May malaking big boss mula sa ahensya na darating para mag-inspeksyon. Astig yan. Naging kasangkapan mo rin si Ki-hong dahil inutusan ka, tama? Karapat-dapat lang yan kay Ki at Yongsin. Malapit na ang big boss. Maghintay ka sa iyong pagbagsak. Tapos na magsulat ang punong editor. Handa ng ilathala. Nandito na si Director Chen. Tayo'y salubungin ang big boss ng ahensya. Director Chen ang namamahala. Direktor, nagkagulo itong dalawa dito. Hindi lang sila nagsasalita ng masama. Sinaktan at nasugatan pa nila ang isa naming editor sa publiko. Director Chen. Ano ang pinakapangunahing pamantayan sa balita? Nagsasabi ng totoo. Ngunit naninira sila, sinisiraan si Miss Kay, at dinadawit si Ginoong Ki-hong na namatay para mapahiya siya. Director Chen, huwag paniwalaan ang sabi nila. Tumahimik ka. Nagsisinungaling daw si God of War, si Pujon. Si Pujon ang God of War. Anong ginagawa mo rito? Kamakailan, Commander Dragon. May kaguluhan at maliliit, masasamang grupo'y gumagalaw. Gusto kong magsagawa ng isang recorded interview sa'yo upang pakalmayan ang publiko. Ang Commander Dragon ay tunay ngang Commander Dragon. Hindi ba't sinabi mong gusto mo akong durugi? Kanselahin lahat. Lahat iyon. Kanselahin ang lahat ng kwento. Commander Dragon, nagkamali ako. Hindi ko nakilala kung sino ang kinakalaban ko. Pakawalan mo na ako. Magbibigay ako ng pampublikong paghingi ng tawad. Sayang naman ang mga artikulong ito. Kainin mo lahat. Sino ang nag-utos na paratangan ang kapat at pagbintangan? Yongsin, si Xu Jiren ay walang ganyang kapangyarihan. Nagbayad si Xu Jiren sa amin. Pero may mga tao siyang sumusuporta. Sino? Nagtatanong ang Dragon Commander. Sumagot ka. Sige na, magsasalita na ako. Dragon Commander. Tigil. Mukhang, ang inyong news agency ay kasama rin. Mas lalo akong naniniwala ngayon na ang Tianlong Project, ang pagkamatay ni Chi-hong, at ang kaguluhan mula sa mga kaap ay konektado lahat. Naghahanap ka ng kamatayan. Si Wang Yu sa news agency ay tumanggap ng suhol at sinadya talagang pagbintangan ang Yongsin Corp. Hoy, sir. Hindi na kailangang magsalita pa. Mayroon na akong matinding plano. Susunod. Sundin mo lang ang mga utos ko. Lahat ay may bidding documents. Talaga akong abala. Kung may sasabihin ka, sabihin mo agad. Bilis dito. Tungkol sa Tianlong Project. Hoy, mahal kong pinsan. Matagal na akong naghihintay sa'yo. Aba, busy ang kumpanya. Ano iyon? Alam ko ang lahat tungkol sa Tianlong Project. Gusto kong ipakilala sa'yo si Zhao Lun mula sa Jiangche. Noong nasa sementeryo, nang dumating si Sumugu, si Zhao Lun nagpadala. Paumanhin, hindi ako umiinom. Ang pamilyang Zhao mula Jiangdong ay malakas ang impluensya sa Kongreso. Ang opisyal na pinuno ng inyong Tianlong Project ay ang pamilyang Zhao.
Nasa planning phase pa ka. Hindi inaasahang makasalubong. Kayo dito ngayon. Ang pamilya ko ang namamahala sa proyekto. Nandito lang ako para magsaya. Pero Miss Kai, kayo talaga ay matamis at kaakit-akit. Tara na ate, mag-toast tayo para sa tagumpay ng proyekto. Para sa maayos na project launch. Ha ha ha. Yunzi, ang pamilyang Zhao ang namamahala sa Tianlong Project. Maaari silang magpalit ng kasosyo kahit kailan. Ngayong gabi, kailangan mong panatilihin. Makasama si Emil Zhao. Tapos makikipaglaro ako ng baraha sa kanya. Ang ibig kong sabihin, ngayong gabi, kailangan mo talaga siyang pasayahin. Hindi maaari. Huwag kang magpanggap na santo. Kung hindi ka nakikipagtalik sa lalaki, paano ka susuportahan ng napakaraming kumpanya? Huwag kang mag-ilusyon. Aalis na ako. Susubukan mong umalis? Bitawan mo ako. Hahayaan kitang umalis kapag nasarapan na ako. Ha ha ha. Huwag, yun is how. Gusto kita kung ano ka. Sige pa. Ha. Saktan mo ako at papatayin kita. Mag-enjoy tayong dalawa. Okay na. Kunlun. Nilagyan siya ng gamot. Ikaw si Chi Kunlun, ha? Sinira mo ang kasiyahan ko. Ngayong gabi. Alin ang kamay na pumunit? Sa damit niya? Pagkatapos kitang durugin, panoorin mo akong makuha siya. Aling kamay yon? Hindi mo ako hahawakan. Ako si Zhao Lun, pamilyang Zhao sa Jiangdong. Kahit may koneksyon ka pa, walang nang ahas humawak sa Zhao. Kunlun, tigil. Binibining Chingguan. Tingnan natin kung magtatapang ka pa. Ha, Hula ko'y parehong kamay. ha, ha. Kunlun, bigyan mo lang siya ng leksyon. Sapat na yan. Ituloy mo, saan mo pa siya hinawakan? Patay ka ngayong gabi. Hello, Lolo, may gustong pumatay sa akin. Halika iligtas mo ako. sino ang matapang? Telepono mo. Matanda ka na. Retired ka na, huwag ka nang sumali. Kung gusto mong mamatay, sige. Sino ka ba talaga? Nagkamali ako, talagang mali ako. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pakiusap. Saan mo pa siya hinawakan? Sabihin mo, Ha ha ha. Dapat ako yung Lolo. Ipaghiganti mo ako. halika, ipaghiganti mo siya. Maghihintay ako. 8-8, tulungan mo ako, ate. Ito ang kapatid ko. Ako na ang bahala. Dahil kapatid mo siya. Kaya hindi ko ginupo ang pamilya mo. Umalis ka, pakiusap, pakawalan mo ako. Sinusunod ko lang ang utos nila. Gusto mong linisin ang pangalan ni Kihong. Pag-atake sa menor de edad, may ebidensya ako rito. Si Zhao Lun ang umataking babae. Utos ni Xujeren na isama si Kihong. May pruweba ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Ibigay mo ang binti mo. Nailigtas mo na naman siya. Isusuko ko siya sa pulis. Simula ngayon, tapos na tayo. Sinumang kain na lumaban sa akin ay mamamatay. Masyado pang bata. Madaling makagat ang pay. Salamat sa inyo, Ginoo. Ngayong patay na si Zhao Lun, nawala ng Yongxin ang kontrata sa Tianlong Project. Bumalik sa amin ang proyekto. Kishan Group. Ituloy lang ang plano. Kahit pa siya ang pinuno. Tapos na siya ngayon. Kihong, bakit hindi mo sinabi sa amin na mayroon kang ganoong kapatid? Kung maaga mong sinabi, hindi sana ito lalala. Si Miss K ay nababalisa lang. Kailangan lang niya ng pahinga. Salamat, Doktor. Dragon Commander, ang pamilyang Zhao ba talaga? Ang nasa likod ng pagkamatay ng kapatid natin.
Mukhang hindi. Nabalitaan ko lang na si Kay Kinshan ay sumuko na. Inamin niya ang lahat. Ngayon, ang tanging kaso na lang laban sa kapatid ni Kiho ay ang pagpatay sa Vice Alcalde. Kung ayaw mong mamatay si Yuk Xiaorong, pumunta sa lokasyong ipapadala ko. Ang dating kaklase mo, si Yuk Xiaorong. Inimbestigahan ko siya. Sumali siya sa organisasyon ng mga mamamatay tao ng Gao Taisu. Noong huli mo siyang nakilala, sa isang handaan, lahat ay pinagplanuhan. Naalala mo si Wang Yu mula sa ahensya ng balita. Naalala mo kung paano siya namatay. Sinabi ko sa'yo, tanging mamamatay tao lang ng Gao Taisu ang makakagawa niyan ng malinis. Alagaan mo si Yunsi. Hindi ka dapat pumunta. Pero nandito na ako. Sige, kung wala ng iba, dadalhin ko na siya. Walang aalis. Isa sa inyo ay taksil na tumangging pumatay sa'yo. Ang isa naman ay may presyong 50 milyon. Hindi ko kukunin ang 50 milyon. Hindi ko kayang patayin si Ki Kunlun. Alam mo ba ang mangyayari kapag tumanggi ka sa kontrata? Siya ang Gao Taisu, tagapangulo ng konseho ng mataas na mesa sa Timog Silangang Asya, ang Silver Fox. Napatay niya ang 2 presidente ng bansang Agila. At ako ay nagkakahalaga lang ng 50 milyong dolyar. Hindi makakatulong ang paglalaro sa nervyos mo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, kapag naubos na ang hourglass, sinumang maiwan dito ay mamamatay. Ha. Narinig mo ba, Pangulong Caesar? Mayroon siyang kapangahasan. Pangulong Caesar, pinuno ng Gao Taisu Council para sa Southeast Asia. Caesar, Pangulo, Kunlun, isinangkot kita dito. Paumanhin. At noong nasa eskwela pa tayo, nagustuhan kita. Gusto pa rin. Hindi ako tatagal ng ilang segundo. Tingnan mo kung makakatakas ka. mukhang ang Pangulo na ang bahala. Siguradong patay na ang 2. Hindi ko alam na ikaw pala ang Dragon Commander. Paumanhin kung nagkasala ako sa inyo, Ginoo. Pakisuyo, pakawalan mo kami. Dinala ba kita sa Gao Taisu? Para makidnap ka ng mga kaibigan ko. Walang gagalaw. May gagalaw, may mamamatay. Pinatay mo si Wang Yu at ang vice-alkalde. Hindi ba? Wala na kaming takas. Kalimutan na yan. Gusto lang niyang mamatay, ayaw niyang magsalita. Nandito ang mga record ng utos. Maibibigay namin ito sa Dragon Commander. Pakisuyo, pakawalan mo kami. Tungkol naman kay Yuk Xiaorong. Simula ngayon, siya at si Gao Taizua ay tapos na. Hindi na siya aabalahin pa. Aalis na tayo dito. Halos humihingi na tayo ng kamatayan. Paslangin si Dragon Commander. Hindi ka mukhang nagugula sa pagkatao ko. Bakit ka sumali sa Gao Taisu? Imbestigahan ang pagkamatay ng magulang ko. Nalaman ko, may kinalaman sa pagpatay sa kapatid. Kuya. Bro, ang lamig ko, bro. Bro, tingnan mo ako ngayon, bro. Sa wakas, may napala na ako. Dahil nakikita kong tagumpay ka. Makakapahinga na ako. Bro, kung di tayo makaalpas sa patibong na to, dalhin si nanay at umalis ka na. Ingatan mo ang sarili mo. Miss kita, bro. 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 Pasok ka. Dragon Commander. Libingan ni Kiho ay hinukay. Kaya pala sinabi niyang nilalamig siya. Nagkulang ako sa tungkulin. Parusahan niyo po ako, Dragon Commander. Nasaan ang team ni Baixuan? Si Baixuan ay inutusang huwag umalis sa kampo. Mga sundalong nagbabantay sa libingan ay pinabagsak lahat ng bihasa. Paano ang abo, nagawang ng mga sundalo, lumaban hanggang kamatayan at nailigtas ang abo? Sino ang unang kumilos? Characters in down. Pero kung sino ang nag-utos, walang nakakaalam. Hindi ko alam kung sino ang nag-download nito. Mabuti. Ihanda ang sasakyan. Opo. Kung ito man ay pagsubok. O kahit ano pa.
May hangganan kang di dapat lumagpas. Akala mo ba titiisin ko lang to para sa mas malaking kapakanan? Naghahanap ng kamatayan. Bibigyan kita ng gusto mo. Master, ang galing ng galaw mo. Hindi lang si Baeksuan ang pinatigil. Mga bantay ni Kikunlun ay hindi makalabas din. Nag-iisa na siya ngayon, wala nang kakampi. May nagplano ng lahat nito sa likod ng mga pangyayari. Sumabay lang ako sa agos. Bata pa siya. Marami siyang kaaway. Kung hindi siya marunong yumuko, mawawala ang kapangyarihan niya. Anong punong commander ng Black Dragon Army? Magiging anino na lang siya. Ang buong paksyon niya ay baka wala na. Kikunlun. Inaabangan ko yan. Tingnan natin kung paano ka babangon muli. Nagkulang ako sa tungkulin. Hindi ko naprotektahan ang libingan ni Kihong. Tol, ipaglalaban ko ang hustisya mo. Kilala kita, hindi kayong tipo na gumagawa ng totoong gulo. Pero gusto mong pabagsakin nila ako. Sige, panoorin mo. Tingnan mo ang kahinatnan nila. Sino ang nag-utos na hukayin ang libingan? Ako. At sino ka naman? Hinukay ko ang libingan ng kapatid mo. Ano ngayon? Naghahanap ka ng gulo. Kaya pala, ikaw si Kikunlun. Pinatay mo ang pamangkin ko, si Zhaolun, at pinatay mo pa ang vice-alkalde sa publiko. Barilin siya. Narito ang War God ng Black Dragon Corps, si Pujo. Sino mang dumikit sa Dragon Commander, ako ang sasagot. Dragon Commander. Dragon Commander, kahit na, hindi mo magagambala ang tiyan. Sino ang may lakas ng loob hawakan ang libingan ng kapatid? Dragon Commander, pakibitaw si General Zhao Keihai. Kung hindi, kahit bilang pinuno ng Black Dragon Corps, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Down Division, kayo. Nagtatangka itutok ang baril sa Dragon Commander. Pakiramdam ko, nakita na kita dati. Ako ang unang disipulo ni Liu Zongyun. Kasalukuyang nagtatrabaho sa Central Command. Siguro naman. Nagkasalubong na tayo dati. Dragon Commander, kumalma ka. Kalma lang. Kung hindi dahil sa mga sundalo na isinasapalaran ang buhay para protektahan, ang abo ng kapatid ko, matagal nang naiwan sa kagubatan ang bangkay niya. Dragon Commander. Ang Qianlong Project ay isang kritikal na pambansang inisyatibo. Pansariling interest ay kailangang isantabi. Bukod pa riyan, gumagawa tayo ng pampublikong palikuran sa sementeryo. Para, alam mo na, dahilan sa Feng Shui, hinihingi mo na yan. Pujon. Huwag kang makialam. Mukhang kalmado pa rin ang Dragon Commander. Ayokong madamay pa ang iba. Hindi ko inakala na ikaw ang Dragon Commander. Kahit ikaw pa yan, hindi mo mapipigilan ang Qianlong Project. Hindi mo kami mapipigilang hukayin ang libingan niya. Kapag patay ka na, panoorin mo mabuti. Walang gagalaw. Napakaliit na bagay. Naglakas loob pa siyang patayin si Zhao Keihai. Walang paksyon na magsasalita para sa'yo ngayon. Kunlun, bitawan mo na. Kung patuloy kang papatay, wala nang atrasan yan. Lahat ng nagtago sa kapatid ko, kumalma na kayo. Kailangang mamatay lahat. Dragon Commander, talagang babaliwalain mo ang mas malaking larawan. Lahat ito dahil sa isang libingan lang. Paulit-ulit na nakakasagabal sa Qianlong Project. Hindi siya pwedeng mamatay. Kailangan niyang mamatay. Ako'y itinalagang ehekutibo ng gobyerno, no? Gusto mo rin akong patayin? Kung papatayin mo siya, wala na talagang atrasan. Kung ganoon, sige. CJ, gusto kong makita kung tunay kang ang di mapipigilan. Tinanggap ako ng kapatid. Binigyan ng pangangailangan. Pinag-aral ako. Tinuruan akong maging disenteng tao. Ngayong patay na siya. Hindi pa rin siya mapayapang makapagpahinga. Inalisan niyo ako ng kapangyarihan. Pinigilan ang impluensya ko. Wala akong masasabi dyan. Ngunit dinumisan niyo ang labi ng kapatid. At inaasahan niyo pa rin ang malaking larawan. Gusto kong kayong lahat mamatay. Ang Dawn Division ay kung saan sinasanay ang kanilang pinakamahuhusay na tao kung patuloy siyang pumatay. Nang ganito, ilang paksayon ang Guro, nagkamali ka. Talagang kaya niyang patayin. Kikunlun, akala mo ba talaga? Magaling lang ako sa panlilin lang. Tapos na ang pagiging war god ng Black Dragon Corps.
Mayroon ka pa bang huling salita? Dahil hindi mo iniisip ang kahihinatnan. At hindi ka natatakot maturing na kriminal. Wala na akong masasabi pa. Punong Commander ng Black Dragon Corps, 5-star War God Qi Kunlun. Ako si Wang Feng, Golden Dragon Inspector. Itigil mo agad ang karahasan mo. Pangalawa sa Commander, pinakamataas kay Wang Feng lang. Nakangahas ka pa ring barili. Qi Kunlun, ibagsak mo na ang sandata mo. Dragon Commander, barili, sige na, barilin mo ako. CJ, Qi Kunlun, maghintay ka lang, sumagot para sa. Tandaan mo, Su Jiren. May 5 araw pa bago ang araw ng paggunita sa kapatid ko. Sa panahong iyon, luluhod ka sa kanyang puntot. At aminin mo ang iyong mga kasalanan. Masyado kang marami ang napatay mo ngayon. Kung hindi mo kayang protektahan ang sarili mong pamilya, paano mo poprotektahan ang iba? Panoorin mong mabuti. Iyan ay para sa mga maliliit. Kapatid, ngayon walang mangungulit sa iyo. Magpahinga ka na. Sa ilang araw, ang pamilyang Su ay hihingi ng tawad sa iyong puntot. Dragon Commander, pakiusap, sumama ka sa amin papuntang Yanji. Kunlun. Kung mamatay ka dahil dito, sisiguraduhin kong magbabayad sila. Kahit abutin pa ako ng buhay ko. Pujon, humanap ka ng mag-aayos sa lapidan ng kapatid ko. Alagaan mo ang pamilya ko. Opo. Ang Dragon Commander ay may lahat ng kapangyarihan. May 1,000 paraan para makaganti kung maghihintay ka lang. Bakit ka nagiging padalos-dalos? Barilin mo siya. Tama ang aksyon ng Dragon Commander. Pero sa pagkakataong ito, sa tingin ko wala ng pag-asa. Kishigyu, sa tingin ko tuluyan na siyang babagsak ngayon. Hindi inakala ng mga nasa likod nito na aabot sa ganito ang Dragon Commander. Qi Kunlun. Taya ko, ang mga nagmamanipula, hindi inaasahan na ikaw ay gagawin ito ng ganito. Gusto kong makita kung sino pa makakaligtas sa kanya. Sir, hihintayin na lang ba natin? Qi Kunlun, nakagulo ng ganito kalaki. Kahit ako pa ang Supreme Commander, ano pa ang magagawa ko? Tungkol sa pagpapatalsik kay Qi Kunlun. Mula sa kanyang pwesto bilang commander, ang pagpupulong ay idinaraos. Ngayon na. Magsisimula na ako. Qi Kunlun. Ikinakakasuhan ka ng planadong pagpatay kay Deputy Mayor Shai Heng ng Wen City. General Zhao Qihai. Executive ng Central Command Kang Tianhe. At 14 na miyembro ng Liming, pati na rin sa panghihimasok sa Tianlong Project. Mayroon ka bang sasabihin? Wala. CJ. Kung gayon, ipinapanukala ko na agad nating tanggalin si Qi Kunlun mula sa pwesto ng Supreme Commander. Qi Kunlun. Mayroon ka bang depensa? Wala. Ngunit mayroon akong sasabihin. Sabihin mo, kahit sino pa siya. Kung may mangahas gumamit ng pamilya ko laban sa akin. Sumusumpa ako. Ang Sunny International ay nagsabi, lahat ng kanilang high-tech proyekto sa pag-unlad kasama kami ay dapat bantayan ng Dragon Commander o puputulin nila ang kooperasyon. Kung mangyari iyon, malaking dagok ito sa atin. Qi Kunlun, akala mo bang sapat na yan? Para baguhin ang lahat? Ipagpatuloy natin. May iba pa bang nais idagdag? Kailangan nating seryosohin ito nang himasok si Qi Kunlun sa Tianlong Project. At dahil sa napakaliit na bagay, tulad ng isang proyekto, nagwala siya sa ating mga opisyal. Pinatay niya ang Deputy Mayor at Executive nang walang pag-alinlangan, lubos na kawalan ng batas. Bakit kailangang itayo ang proyekto sa puntod ng aking kapatid, CJ? Kung gayon, huhukayin ko ang mga puntod ng inyong pamilya, gawing palikuran ang puntod ng. Huwag na kayong magrereklamo. Hindi ako sang-ayon sa pagtanggal. Ang sitwasyong internasyonal ay, si Chisay ay kumikilos, si Bidaw ay gumugulo, at may mga riyot pa ring nagagana. Kung hindi dahil sa reputasyon, ang mga iyon ay matagal nang sumalakay. Hindi yan patas. Pinaparamdam mong parang si Qi Kunlun lang ang kayang lumaban. Kung lahat ay gagaya sa kanya, magugulo ang ating bansa. Patakaran ay patakaran. Kung hindi natin parusahan ng malubha si Qi Kunlun, paano pa igagalang ang batas sa hinaharap? Kung umatake muli ang Beidao, masisiguro mo bang mananalo tayo? Kailangan natin gawin ang nararapat. Tama si General Yang. Hindi natin maaaring baliwalain ang mga krimen ni Qi Kunlun dahil lang sa kanyang mga nagawa. Qi Kunlun, susuko ka na lang ba ganyan? Dineklara ko na ang opisyal na pagpapatalsik. Qi Kunlun, mula sa pwesto ng Supreme Commander,
Bukas pag-uusapan natin kung paano hahawakan ang kaso ni Ki Kunlun sa pagpatay at iba pang krimen. Tapos na ang pagpupulong. Naiintindihan ko. Kung may mangyari sa Dragon Commander, ilalayo ko kayong lahat sa wine at pananatilihing ligtas. Matulog na kayo. Ako ang magbabantay ngayong gabi. Kapag naayos na lahat bukas. At kung sasaktan nila ang pamilya niya. Ki Kunlun, kahit pa muli kang bumangon, 30 taon pa mula ngayon. Sayang naman. Wala ka ng tsansang harapin pa ako. Nandito na ang lahat. Magsimula na tayo. Ki Kunlun, inabuso mo ang kapangyarihan. Dapat kang managot. Nakipagsabuatan si Chi Kunlun sa mga dayuhan. Inilagay sa panganib ang seguridad ng bansa. Tinanggal na si Commander Dragon sa tungkulin at mas pinagtutulungan pa siya ngayon. Pananagutan ni Ki Kunlun ang pagkamatay ng matataas na opisyal. Dapat niyang bayaran ito ng buhay. Ki Kunlun, may sasabihin ka ba sa sarili mo? Tinanggal ko ang ilang kriminal. Kailangan ko pa ba ng dahilan? Gusto kong marinig ito. Ang aming punong ehekutib na si Kang Chang-he. Anong krimen ang nagawa niya? Korupsyon, pang-aabuso ng kapangyarihan, pagbabanta sa pambansang seguridad, vice-alkalde ng Fengcheng na si Shiheng. Dinakip dahil sa maraming sakdal ng pagpatay, pero lihim na nagmaniobra si Kang Chan para mapalaya siya. Papasukin si Li Shui. Paano naman si General Zhao Keihai? Hindi ba't dahil lahat ito sa'yo? Kumikilos ka dahil sa personal na galit. Lihim na nakipagsabuatan si Zhao Keihai kay Chisai. Nararapat siya sa pinakamabigat na parusa. Walang basihan ang paratang mo. Ano ang nangyayari kay Commander Dragon? Tinanggal na ako sa tungkulin. Wala na akong otoridad para malaman. Paano ko malalaman? Sir, kakasagap lang namin ng impormasyon mula sa Warzone. Ilagay ko ba ito sa pangunahing screen? Maraming veterano rito. Lahat, magbahagi kayo ng inyong saloobin. Ha? Nababaliw na ang mga kaaway na hukbo mula sa dalawang bansa. Lahat. Pag-usapan muna natin ang sitwasyon ko. Napakakagyat ng sitwasyon ngayon. Haharapin natin mamaya ang problema ni Commander Dragon. Lahat kayong narito ay mga general na bihasa sa labanan. Sino ang gustong tumaya bilang punong commander sa operasyong ito? Huli na ang lahat para magplano pa. Kung aatras lang tayo, magpapakamatay tayo. Impormasyon mula sa North Island Front. Ang unit ng Oguni ng Snow Nation ay papalapit na sa ating hangganan. Siyempre, gustong pagsiklabin ng Snow Nation ang Kailangan nating pigilan ang mga kaaway, bago pa man sila umatake, o lulusubin tayo sa hangganan. Ki Kunlun. Ano ang masasabi mo? Tinanggal na ako. Hindi ito tungkol. Hindi ko problema. Kaya mananahimik na ako. Masalimuot ang sitwasyon ngayon. Sa palagay ko, hindi. Dapat sumunod tayo sa protocol. Hindi natin dapat pahintulutan ang mga kaaway na maging dahilan para palayain si Ki Kunlun. Kung hindi, sa susunod, papatay siyang muli ng sunod-sunod. General Yang, handa ka bang tanggapin ang operasyong ito? Ha? Hindi ko kaya. Nabaliktarin ang takbo ng digmaang ito. Si Zhao Keihai ay nakipagsabuatan kay Chisai, nagtaksil sa bansa. May kapangyarihan si Commander Dragon na alisin siya. Sina Kang Chang-he at Shiheng, walang pakundangan sa buhay, sumuway sa batas ng abuso. Naglapastangan pa sa mga libingan. Iminumungkahi ko ang ibalik si Ki Kunlun bilang punong commander ng Black Dragon Army. Teka, hindi pa ako pumapayag na tanggapin ito. Commander Dragon, sumasalakay na ang kaaway dahil pinili mo ang propesyong ito. Tungkulin mong tumayo, ako ang mananagot. Pero, hindi pa ako pumapayag sa posisyon. Ano pa ang gusto mo? Gusto mong humingi ako ng tawad sa'yo? Ki, kailangan mong malaman ang iyong lugar. May panibago akong mungkahi. Nabigay ko na kay Li Ming ang detalye para pag-usapan nating lahat. Lahat ng mungkahi ni Dragon Commander ay naaprobahan. Nakuha ko. Pumunta ka sa Imperial Guard ngayon. Kunin ang mga sundalong itinalaga ko at diretsyo saksiyanan. Naayos ko na lahat kasama si Chisai. Sundin mo lang ang plano na itinakda ko. Opo, sir. Tatanungin kita ng isang beses. Ang pagkamatay ng kapatid ko ba ay dahil sa iyo?